bakit ka mag-i-stay sa isang relationship or family kung hindi ka naman masaya. Hi guys, share ko lang yung bagong napanood namin sa Netflix na cartoons or animation, which is the Spellbound. Ayan, bago nga lang 'tong labas sa Netflix and maganda siya in fairness. It's about family din, gano'n. Parents, especially yung mga parents na nag-aaway palagi, ganyan, hihiwalay without thinking yung kapakanan ng kanilang anak, ayun nga. So, makaka-relate kayo dito na yun nga dapat hindi hindi rin natin laging iniisip yung ating sarili, dapat unahin din natin yung mga anak natin. Bakit nga kasi tayo nag-asawa, bakit nga ba tayo nagkaanak, yung mga gano'ng thing. Tapos minsan dahil sa parang pagiging selfish natin, minsan hindi na rin natin napapansin yung mga anak natin, 'di ba, yung mga emotions nila, yung mga nararamdaman nila. So ako, I'm from a broken family din, so marami din talaga akong mga napagdaanan na hirap and siyempre emotionally. Kaya yun, yun nga, parang, may anxiety ako, growing up in a broken family tapos magulo basta ay, maraming effect yun sa magiging anak ninyo and kaya ako, ngayon na may family na ako, talagang takot din ako na magkaroon ng broken family kasi iniisip ko yung magiging effect noon sa mga anak ko. So, as much as possible, parang kung kaya niyong i-workout niyo, pag-usapan niyo, maging open kayo sa isa't isa. And yun nga, sabi naman nila communication is the key. Tapos yun nga dapat understanding, pagmamahalan, mga ganong bagay. Hindi naman ako expert sa mga ganitong ano, bagay. I'm just sharing my own experience. Alam ko hindi naman lahat talaga mag-a-agree kasi yung iba nga diyan sabi nila, bakit ka mag-i-stay sa isang relationship or family kung hindi ka naman masaya? Ang point ko lang naman is yun nga, isipin din natin yung mga anak natin. Kung choice niyo pa din naman yan, kung talagang hindi niyo na kaya, let go, learn to let go. Kasi yun nga, siyempre masa-sacrifice din naman yung emotion niyo. For example, as a wife or as a husband, mahirap talaga kung tutuusin, mahirap po talaga magpamilya. Tapos yun nga, kung ikaw yung galing sa hindi magandang pamilya, tapos magbubuo ka ng sarili mong pamilya, grabe po talaga. Grabe yung challenge, and yung parang worry, yung bigat ba sa pakiramdam mo na, "Hala, paano ako magiging mabuting ina?" Mga gano'ng bagay. Yun yung sobrang hirap din ako ngayon lalo't may pinagdadaanan din ako sa emotionally, sa mental health ko. Sobrang hirap. Lalo yun nga, may mga nababasa din ako na sabi nila dapat mag-heal ka muna. Pero, ay, I don't know. Hindi ko talaga alam. So, sa mga tulad ko diyan na may mga karanasan ding hindi magaganda and 'yan nagpamilya na din sila. Kaya advice ko lang na maging malakas tayo and, isipin na lang natin yung ating mga anak na sana wag na nilang maranasan yung mga naranasan natin noon bilang mga bata tayo. So, kung may advice kayo or, pampalakas ng loob sa mga nanay na tulad namin, ayan, puwede niyo naman kaming i-encourage or i-motivate na lang kaysa i-bash or mas pahinain pa yung loob namin.